Samantala, nasa bingit ang aplikasyon para sa prangkisa ng ikatlong telecommunications company o telco sa bansa. May mga kondisyon kasi sa prangkisa ng Mislatel na hindi umano sinunod. At narito unang balita ni Jam Sisante Caico. Sa pagdinig ng Senado, lumabas na may mga hindi sununod na kondisyon sa kanilang prangkisa ang Mislatel. Have you secured congressional approval of this transfer of control from the existing stockholders to you, to your group? No, Your Honor, on the ground that we were just entering as additional shareholders. So you have not operated continuously or commenced operations within 3 years as required by your franchise. The peace and order situation in that area in Parang Maguindanao did not allow the company to operate. Dahil daw sa mga ito, wala na raw bisa ang prangkisa ng Mislatel at hindi dapat sila naisama sa bidding process para sa third telco. By the terms of the franchise, it is ipso facto void, meaning you even don't need any action because it is ipso facto revoked. Since a franchise is a property right, there is a due process requirement for it to be revoked, and a direct action for quo warranto is the proper action to take. Sagot naman ng Department of Information and Communications Technology, umasa lang sila sa sinabi ng Kongreso na may prangkisa ang Mislatel. Yes, We were under time pressure to come up with a third telco. So what we did was, you have to take the risk, no, in the post-qualification. Aprobado na ng Kamara ang prangkisa ng konsorsyum, pero nakabinbin pa ang desisyon ng Senado. So isa yan sa magiging desisyon ng Comelec dahil sinabi ni Secretary Rio kung anong magiging desisyon ng Senado kung sinabing wala silang lehitimong prangkisa, hindi maaring matuluyan. May teorya naman si Senador Antonio Trillanes IV kung bakit ang Mislatel Consortium ang piniling third telco kahit questionable ang kwalifikasyon nito. Malapit daw kasi kay Pangulong Duterte ang isa sa mga pinuno ng consortium na si Presidential Advisor on Sports Dennis Uy na tubong Davao. Isa ito sa campaign contributor ni Duterte noong 2016. Are you close to him or not? Yes, if... Yes, you're close to him. Are you close to Mr. Bongo? Opo. Yes, okay. Nag-contribute ka ng, sa campaign ni Mr. Duterte? Yes po, at nag-contribute din po ako sa okay. iba. How much? As declared po, I think contributed 30 million. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Uy na makatugon sa implikasyon ng pagtatanong ni Trillanes. Pero sa kanyang opening statement pa lang, giniit ni Uy na sinunod nila ang lahat ng rekisitos at pinaghandaan ng husto ang bidding. Mislatel went through the process of preparing for the bid for almost a year. Kami po ay dumaan ng butas ng karayom hanggat mapili po kami ng National Telecommunications Commission. We did not, yung aming procedure, we did not see kung sinong kumalapit. We just went by documents. Nakita nyo yun, no? We just did it. Ikaw ba may document na ito? Wala, sorry. Ikaw may document? Wala. Mislatel lang kompleto. Sagot naman ng Malacanang, from what I gather from the lawyer of Dennis Uy, it's not true. They disputed that and they have documents to show that. Hindi ba ang dami naman nag-bid? So I suppose we can always go, or these losing bidders can come in the event of a default of the winning bidder. Para sa unang balita, Jam Sisante Caico reporting.